Tayo dumako sa salita ng Panginoon. If you have a Bible, join with me to read Romans chapter 4. Buksan natin sandali sa Romans chapter 4. Verse 17. Romans 4:17. Aklat ng Romans chapter 4 verse 17. Basahin natin lahat. Pwede ba tayong tumayo uli? Siyempre, salita ng Diyos yan, magbabasa ng ating reading of the scriptures. Basahin natin lahat. As it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed. God who gives life to the dead and call it those things which do not exist as though they did. Pakilagay nga sa King James Version, King James. Yan ay New King James. Let's go to King James Version. As it is written, everybody read please. I have made you a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickened the dead and call it those things which be not as though they were. Basahin natin dulo. Call it those things which be not as though they were. Tinatawag ang mga bagay-bagay mula sa wala. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. You may be seated in the presence of the Lord. Ang aking i-share sa ating ngayong month of, matatapos na naman ang buwan ng Hunyo. And I believe 2024 is an open door for us. Ang langit ay bukas sa iyo at sa akin. Amen. Yung pabor ng Diyos ay sumasa iyo. Ang aking topic ngayon ay there is miracle in your word. Miracle in your word. Pag sinabing milagro, ang Biblia ay punong-puno ng supernatural at miracles. Because our God is a supernatural God. He is a miracle God. So kapag sinasabing milagro, ibig sabihin, para bang sa isip mo hindi mangyayari, pero nangyari sa buhay mo. Dahil meron Diyos ka. Yung mga imposible ay nagiging posible. Sabi ng Luke 18:27, all things that are impossible with men are possible with God. Ngayon, isa sa nilagyan ng para mag-create ng milagro ang Diyos sa ating lahat, ito palang mga bibig natin ay merong tinatawag na miracle in your mouth o miracle in your word. Ngayon, number one, ano-ano ang mga milagro sa ating mga bibig? Praise the name of the Lord. There is a miracle in your word. Merong palang milagro sa ating mga bibig. Sabi mo sa kanila, there is miracle in your mouth. Yung palang na-discover, ang milagro pala, sa dami-dami ng tao hindi nila alam, nandito pala sa ating mga bibig. Tingnan po natin si Moises sa Numbers chapter 20 verse 8. Itong si Moises, siya ang dakilang leader ng Israel. Bago niya ilabas sa Egypt ang mga Israelites, ay pinagsabihan ng Diyos pagdating nila sa lupang pangako in the promised land. At ang sabi ng Bible dito, take the rod and gather thou assembly together. Shall we read please? Okay. Nakakita na ba kayo ng bato?
Ayan, sa gilid-gilid, to, bato, ayan. Ang sabi ng Diyos kay Moises, sasabihin mo lang sa bato. Lalabas ang, speak ye unto the rock before their eyes, it shall give forth his water. Because there is miracle in our mouth, in our words. Kaya inutusan ng Diyos si Moises, ang sabi ng Bible, thou shall bring forth to them water out of the rock. Isipin na lang natin. Imposible, di ba? Paano mangyayari yon? Sa buhay natin, ganun din. Ang utos ng Diyos atin ay sabihin mo lang, speak. Sabi mo, say it. One more time, say it. Kapag meron kang pangangailangan sa buhay, ang utos ng Diyos, sabihin mo lang. Di ba pag ang anak mo ay may dala kang mga uwi, sabi ng anak mo isa, Mami, Daddy, ba't ako wala? Eh wala ka naman pinabili anak ka eh. Hindi ka naman nagsalita. Ang Diyos pala ganun din. Sabihin mo lang. Pag sinabi mo sa asawa mo, pahinging Number 1, there is miracle in your word. Kaya lahat ng sinasalita natin kung paano tayo naging ngayon, yan ay matagal na nating sinalita sa buhay natin. Pag sinabi nyo na ikaw ay mahirap hanggang ngayon, mangyayari yan sa iyo. There is miracle in your mouth. Pangalawang example, si Joshua. Joshua chapter 10, verse 12 to 13. Joshua chapter 10, verse 12 and 13. Basahin natin lahat. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. Sino kinausap ni Joshua? Ang araw at buwan. Mula sa lupa, kinausap niya yung araw at ang buwan. Napakalayo. Kaya tama ang Biblia. May tenga ang balita, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Lahat ng sinasalita nyo, naririnig ng lupa. Kapag nag-usap ka ngayon, marinig sa New York. Sino kinausap niya? Yung araw at ang buwan. O, pangalawang imposible yan. Sino ba kinakausap mo araw-araw? Pag kinausap mo pera, sasabihin mo, pera, pasok sa bahay namin. Ano mangyayari sa iyo? Maniningil ang papasok. Hindi. Mangyayari kung ano sinalita nyo. Tingnan sabi ng Bible, si Joshua, ordinaryong tao, kinausap niya yung araw, kinausap niya yung buwan, para siyang may ganon, kaya mga born again, parang may ganon kung pinsan-minsan. Ano nangyari sa verse 13? Verse 13. The sun stood still. The moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Sino gusto magtagumpay ngayong year 2024? I declare to all of you, what you say, you haven't. Mangyayari lahat ang inyong sinalita sa buhay nyo, sa inyong asawa, sa inyong anak, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, mangyayari yan sa iyo. Hindi kasi alam yan ng maraming tao sa mundo. Akala, biro-biro lang, no. Lahat ng sinasalita mo bilang born-again Christians, there is power in your mouth. Sino gusto mahaba buhay? Pag sinabi ng kapitbahay mo, hanggang 60 na lang ako, isang araw. Kasi tinaningan niya na ang kanyang buhay. Kaya ang mga doktor, sana nanonood lahat ng mga doktor ngayon, wag ko kayo magbibigay ng taning. Bigyan nyo ng pag-asa ang tao na kaya pang mabuhay.
Di ba pagka nagbabadoktor kayo, lahat naman tayo nagbabadoktor. Di ba sasabihin sa iyo, alam mo, ato, malapit ka na. Ikaw, Eka, stage, anong stage yan? Stage 4. Di pag uwi ng pasyente, naku, lulugo-lugo na yon. Sapagkat narinig niya yung salita, pumasok sa isip, pumunta sa puso, pumunta sa buong kaluluwa niya, imbis na magkapag-asa, nawala ng pag-asa. Because of the word. Mas lalo tayo mga magulang na nandito. Lagi niyong bibigyan ng pag-asa ang inyong mga anak. Anak, makakatapos ka ng doktora. Magiging abogado ka, anak. Sabi ng anak mo, Mami, saan tayo kukuha ng pera? Huwag mong alalahanin, anak. Sabi ni Bishop Ted, God will provide. Nasaan nga? God will provide. Nasaan nga? Gustong paluin na kita. Let makuha. God will provide. Sapagkat tayo nasa kaharian ng Panginoon. So nanalo sila nung sinalita ni Joshua, araw, tigil, buwan, tigil, tumigil nga sapagkat paborito siya ng Panginoon. Hindi niyo ba alam, lahat tayo dito paborito ng Panginoon? Sabi mo uli sa katabi mo, kahit ganyan ka, talagang ganyan ka na, paborito ka ng Panginoon. Amen. Kaya ang mga babae, pag may asawa kayong babae, laging sasabihin, ang ganda-ganda mo, darling. Ikaw ay 36, 26, 36. Ang aking asawa ay ang galing-galing, ang bait-bait. Kahit nagkakagalit kayo, huwag mo sasabihin yung masama. Sasabihin mo, nagpapatotoo na yung aking asawa. Nagpaparami ng patotoo. Kahit walang hanap buhay, nagbabakasyon lang. 20 years, puro bakasyon. Bakit? There is power in your mouth. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw ay blessed na blessed. Pangalawa, there is power in agreement through your words. Sa pagsasalita natin, meron palang kapangyarihan yung nag-uusap na dalawa na nag-agree. Kaya walang kontrahan Sa negosyo, kapag ang mag-asawa nagkokontrahan, yung negosyo, bankrupt. Kapag kayo meron desire o nais sa buhay nyo, kailangan, pag nag-uusap kayo, naririnig ng Diyos yun Say hallelujah. Tingnan natin sa Numbers 14:28. Numbers 14:28. Basahin natin lahat. Madaling tandaan. 14 times 2 equals 8. Tama ba? 28. Alright. Basahin natin. Everybody. Say unto them, as truly as I live, says the Lord, as you have spoken in my ears, so will I do to you. Sabi ng Panginoon, ako ay buhay, sabi ng Panginoon. Lahat ng narinig ko na sinalita mo, sinilita ninyo, gagawin ko sa iyo. Kaya pala yung bibig natin, kapag walang magandang ilalabas sa bibig natin, close your mouth. Kahit maraming marites at marisol. Dapat agreement. Yung pala kapag nag-uusap pala yung dalawa, tatlo, lalo na mag-asawa, gabing-gabi na nagtatalo pa. Manong matulog na kayo. Mag-agree kayo, dalawa. Pag nag-uusap pala yun, naririnig ng Diyos sa langit. Ang Diyos, yung tenga niya, nakahilig doon sa mag-asawa, doon sa pamilya. Ano mas maraming sinalita natin?
Buhay na may pag-asa o buhay na walang pag-asa? Na-encourage ka ba ng sinalita mo? Kaya sabi ng Biblia, as you have spoken in my ears, so will do unto you. Kapag may dumadalaw sa iyo, may sakit ka, ano sinasabi sa iyo? Kumusta ka na ngayon? Ano sasabihin mo? Ayun, yung aming kapitbahay, stage 5. Hindi ko na kayo ginagamit, ibang kapitbahay na lang. Sasabihin mo, ako'y pinagaling na ng Panginoon. Amen. Nire-remind tayo ng Diyos sa kanyang salita na there is power in your mouth. Say hallelujah. Kaya pag may nagtatanong sa iyo, kahit wala pa, sabihin mo, nasa iyo na. Natanggap ko na. Hallelujah. Praise God. May trabaho na ba yung asawa mo? Yes, meron na. Blessed na blessed ba yung asawa mo? Yes, blessed na blessed. Pwede ba makautang? On the way pa, kapatid. Kaya tatandaan niyo yan, ha? As you have spoken in my ears, so what? I will do to you. Number 3. There is impossible in your word. Nothing is impossible in your word. Kaya mula ngayon, sasabihin natin, puro positive. Kahit nakikita mo negative, sasabihin mo positive. Sapagkat yun ang sabi ng Bible. Tingnan natin sa Mark 11:22-24. Lagyan natin ng salita ng Panginoon. Basahin natin, 1, 2, ready, go. So Jesus answered and said to them, have faith in God. One more time. Sino nagsasalita? Ang Panginoong Hesukristo. Ano sa ibang translation? Sa Tagalog, pag tinagalog mo, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Hindi yun ang original. Ang original ganito, magkaroon kayo ng pananampalataya katulad ng sa Diyos. Ano yung katulad ng sa Diyos? Ito, verse 23. Verse 23. Basa, mga kapatid. Isa-isay natin. Si Jesucristo nagsasalita. Ang sabi niya dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang sabihin mo sa bundok na ito. Ano yung mga bundok? Lagay mo, problema, sakit, karamdaman, mga imposible. Sabihin mo sa bundok na ito, whosoever shall say unto this mountain, sabi mo, say it. Lakasan mo, say it. Be thou removed. Ano yan? Mga bukol sa katawan. Lahat ng klase, be thou removed. Kahirapan. Lumayas ka. Be thou removed. Saan pupunta? And be thou cast into the sea. You shall, wag ka lang magdududa. Not doubt. Does not doubt in his heart. But believe that those things he says, it shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. Sino gusto ng pagpapala? Sasabihin mo lang. Bahala na Diyos doon. Ako'y naimbita kagabi sa birthday ni Congresswoman Robes. Yan sa Baliwag. Sa Fortune. Ako nag-pray. Ayaw akong paalisin. At hindi pa naman daw siya nagsasalita, sabi ng mga tauhan. Yung pala, may parapol. Yung dalawa kong kasama, hintayin na natin ang rapol. Baka mabuno tayo. Sabi namin, mananalo sigurado tayo. Nararamdaman namin
unang parapol, ventilador. Oh, ayaw namin yan. Marami kami ventilador sa church. Iyon naman, yung isa naman, initan ng tubig. Ano tawag doon? Hindi yun. Yung kasama kong pare, ang napanuluran, ventilador. May 1,000, merong 5,000. Hindi pa kami natatawag, puro kagawad, mga kapitan. Heto na po, 10,000. Kakakompes namin, there is power in your mouth. Meron pang 20 tsaka 25,000. Naku po ako, hindi pa tayo natatawag. Ano kaya mangyayari sa atin ito? Yung dalawa, nananalangin pala. Si June tsaka si Arnel, nananalangin. Nung yung bang nasa computer, yung bang, ano tag doon? Ruleta, gano'n. Mamaya huminto. Lumabas yung pangalan ko, Bishop Chodulo Manlangit. Manlangit ang nilagay. Alam niyo, napanalunan ko, 10,000. Kaya yung 2,000, napunta doon sa dalawa. Yung kasama ko, binalato ako, tigli 500. Ayaw pa umuwi ng dalawa kasi wala pa yung pangalan nila eh. Pambenti at 25,000. Hindi, umuwi na tayo. Nanalo na tayo eh. Ano ibig sabihin? Abay, kakakompes. Ano? Alam mo, kahit saan ka pala, pagkatama yung bibig mo, hahabulin ka ng pagbabala. Yung iba, hinahabol ng malas. Bakit? Bibig pa lang, talo na. Sabihin mo sa katayo, mula ngayon, lahat na magagandang salita, salitain mo. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Lahat ng malakas ang palakpak, may mangyayari na magaganda sa inyo. At sisigaw ng Hallelujah! Ang Panginoong Hesukristo nagturo. Ano sabi ng turo ni Jesus? Ano man sabihin mo sa bundok na ito. Halimbawa, may sakit ka, huwag mo sasabihin, Panginoon, malapit na po ako. Sabi ng demonyo, sige, paypayan pa, dagdagan pa sakit. Sa totoo, sino dito nagkasakit dati? Talagang mahirap naman talaga magkasakit. Dapat talaga may nagbabantay. At yung mga dadalaw, huwag mo nang padadalawin. Kasi naaawa sa iyan. Magpadala lang sa GCash. Amen. Napakaganda. Ito, si Jesucristo nagsasabi dito. Sino dito nag-aaral ang mga anak? Manampalataya kayo, makakatapos sa mga anak. Laki-lakihan nyo yung pangarap nyo. Visualize it. Makakatapos ka anak, abogado ka. Magiging inyero ka anak. Makakatapos ganun. Sa susunod, magninegosyo ka anak. Negosyante, hindi na mamasukan. Pagpunta sa ibang bansa, turista. Sasama sa atin sa paglalakbay. Say hallelujah. Kailangan lang, lahat ng sasabihin mo, mangyayari sa iyo. Shall believe that those things. Sino gusto sasakyan? Mangyayari sa inyo yan. Sabi ng utak ko, saan nakukuha ng pera, pandown? Abay, manampalataya ka. Sa Bible, kaya tayo binornagin ng Diyos, believe first, then you will see. Sa mundo, to see is to believe. Kaya nga meron tayong salita ng Diyos. Say hallelujah. But shall believe that those things which He saith shall come to pass. Mangyayari yan. Pakisabi sa kanto, mangyayari yan. Yung pananampalataya mo, sasabihin mo, sasalitain mo, mangyayari yan. Halimbawa, nagpa-check up sa doktor, may naramdaman ka. Kahit sabi ng doktor may sakit ka, sasalitain mo, ako ay magaling na. Sa latay ni Jesucristo, ako'y magaling na. Hahaba pa ang aking buhay, 120 years old, walang Alzheimer. Amen. Sabi nung katabi mo, nako, malapit ka na. Palayasin mo, masama espiritu yun. Amen? So, tatandaan, He shall have whatsoever He saith. Sabihin mo, mangyayari sa iyo lahat ng sinasalita mo. Verse 24. Read it please. Verse 24.
Mark 11:24. Therefore, conclusion, everybody, therefore, I say to you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Apat yan. What things soever you desire. Ano desire mo ngayong taong ito? Promotion, protection, provision, long life, satisfied life, good health. Yan, gusto lahat ng Diyos yan. Whatsoever you desire. Ever say desire. Say it again one more time, desire. Sino dito gusto makabayad ng utang? That's a desire. Sino dito gusto walang sakit karamdaman? Sino dito gusto born again ng pamilya nila? That's a desire. Whatsoever you desire when you pray. Hindi, pinag-pray mo na. Araw-araw pinag-pray mo. Believe. Manampalataya ka. You receive it. Sabi natin, I receive it. Ngayon, nakikita mo ba? Hindi. Wala. By faith, you have it. Ang sabi ng Bible, and you shall have them. Mangyayari yan sa iyo. After you receive it, mangyayari yan, nasa iyo na nga. Amen. Eh di ba, tinutuloy natin yung pagpapagawa kahit umuulan. Kahit anong mangyari dyan, matutuloy yan. You have it. You shall receive it. 3 years in the making. Hallelujah. Yung ating favor auditorium. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, ano ba yung pananampalataya katulad ng sa Diyos? Hebrews 11, verses 1 to 3. Ang pananampalataya katulad ng sa Diyos, yung nung sinalita ng Panginoon, nangyari nga. Gagayahin natin ang Bible. Basahin natin. Everybody, now, ano pag sinabing faith sa born again? Ano ano kaya ibig sabihin ng faith? Ever say faith? Pag sinabing faith, yung number 1, basahin mo, now. Pag sinabing faith, ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon. Kailan ka i-bless ng Diyos? Kailan ka pinagaling? Kaya kapag may sakit ka, tumayo ka na, magaling ka na. Hindi, may sakit pa ako. Yung hindi mo nagagawa noong unang panahon, gawin mo ngayon. Because there is power in the word now. Everybody say now. Kailan daw yung faith? Kailan ka malakas? Pwede ba sabihin mo sa anak mo, anak? Ito, literal. Wala tayong pagkain ngayon. Sa isang buwan ka na kumain, anak, ha? Patay yun. Literal yun. Ang pananampalataya ngayon. There is power in the word now. Sabi natin, now. Baliktarin nyo yung now. Oh, won. Sino nagpunta sa Korea? Ano pera doon? Won. Sa Tagalog, ano won? Nanalo. Kapag may faith ka, sigurado mananalo ka sa harapan ng Diyos. We are victorious. Walang katalo-talo. Naalala ko si David. Di ba, ang kalaban niya si Goliath. Sabi niya, pupugutan kita ng ulo. Goliath. Bibig pa lang, panalo na. Hindi pa napupugutan ng ulo, pugot na. Saan kukuha ng pampugot ng ulo? Ang dala niya sling. Baga sa usapang batay, tirador para maintindihan. Bakit napugot ang ulo? Bibig pa lang, sinalita na. Panalo na siya. Pag sinasabi mo araw-araw, ako'y magtatagumpay, gaganda buhay ko, makakabayad ako ng utang, gaganda pamilya ko, mangyayari yan sa iyo. Bakit iba hindi dumadalo ng linggo? Kasi sinasabi nila, hindi na ako dadalo ng linggo, maulan. Kailan ka ba na hindi na ulan? Talaga naman tagulan ngayon. Di ba?
Nung tag-init, sabi ko, ang init-init. Nung umulan, ulan naman ng ulan. Sabi ng Panginoon, kukunin ko na buhay mo sa langit, walang ulan tsaka walang init. Kaya may init at wala, maglilingkod ka sa Panginoon. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Amen. Alam mo, nung tayo hindi pa born again, kapag ikaw ang tao may sakit, saan pumupunta? Hindi, pagkatapos na sa doktor, para wala nang kagalingan, saan pumupunta? Pupunta sa Pangasinan. Maghahanap ng mga buga-buga. Buga. Pagkatapos mabugahan, patay. Bakit? 2 taon, di nagsisipilyo eh. Sorry, di sumakain. Hahanapin kung sino yung magpapagaling sa kanila. Naalala ko isang babae, taga-Giginto, siya born again. Meron siyang kapatid galing sa Saudi Arabia. Kaya siya pinauwi ng kanyang amo, ginagalis yung kanyang katawan. At habang siya may galis, pumupunta sa mga faith healer, sa Kalumpit, sa Giginto, meron dyan mga mangbubugay. Hindi gumagaling. Sabi ng utol niya, Tol, punta tayo doon kay Bishop Ted. Magpa-pray ka na lang. Doon ay nagpapalayas ng demonyo. Baka yan eh, may sapi ka. Aba, nung pinag-pray ko, may sapi nga. Kinulam ng kapitbahay. Naiinggit kasi yumayaman. At pag daw galing sa Saudi Arabia, hindi mala siya pinapadala ng sabon. Kaya ang ginawa, pinapangkit ang kanyang kutis. Sabi ko doon sa mangkukulam, eh, inggitera ka pala. Pagkatapos nito, padadalang kita ng sabon. May downy pa. In short, na-deliver. Biglang gumaling, natanggal yung, yung galis eh. Purihin ang Panginoon, hindi ko na nakita sa charts. Kapag kayo pinagaling, pinagpala, lalo kayo maglingkod sa Diyos na nagpala sa atin. Amen! Hallelujah! So, yun ang faith. Sabi natin, now, faith. Kailan daw ang faith? Ngayon. Huwag ka na bukas. Bukas pa ba? Buhay ka pa ba sa isang linggo? Buhay ka pa? Hindi. Habang malusog ka, habang malakas ka. Do it. Grab every opportunity ng buhay ng tao. Ang buhay ng tao, maikli lang. Kailangan maging maligaya ka araw-araw sa Panginoon. So now, faith is a substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Mga bagay-bagay na inasahan, mga ebidensya ng mga bagay-bagay na hindi nakikita. Alright, para maintindihan nyo, taas 2 kamay. Binigyan ko kayo ng tigi-tigi 1 milyon. Paano hawakan? Ayan. Ngayon, buksan mo mata mo. Nakikita mo, wala. Wala. Tama ba? Pagganahin mo faith, meron ba? Meron. O, saan mo ilalagay? O, hindi kaya sa bulsa yan, doon sa bag. O, di na uto-uto ko kayo. Amen? Iyon ang faith. Sabi natin, faith. O, pagbukas mo ng refrigerator, pag-uwi mo, anong klase kang refrigerator ka? Halos 1 taon, wala kang laman. Ibebenta na kita. Napunta ka rito. Na iba yung iyong thinking. Lagi mo pinagpe-pray, Lord, more blessings in my refrigerator. By faith, merong prutas, may isda, merong karne. Hallelujah. Puro matamis, kaya tumaas ang iyong sugar. Ever say, by faith. Puro by faith. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Tingnan natin sa verse 2. Verse 2, Hebrews 11 verse 2. Masarap makinig ng salita ng Diyos. For by it, yung it, faith, the elders obtain a good report. Ever say, good report. Say again, good report. Ano sa tawag yung good report? Magandang balita. Alam mo, nababalita ka, kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo, bakit nagkaganyan ang buhay ni sister, ni brother? Because of your faith in the Lord. Na ikaw mula sa wala, pinagpala ka ng Panginoon. Say hallelujah. Oh, nag-reunion kami nung isang Sabado. Siyempre ako bishop. Sabi ko sa kanila, ako mangangaral.
At di pinangaralan ko mga 100 mahigit. Ito, mga classmate ko to. Tumayo ngayon mga classmate ko nung high school. Ito, isa. Ayan, nadala na natin yan sa mga isa. Dalawa. Ayan, Sister Emma, Sister Tenny. Nung hindi pa kami born again, siya yung aking nagwe-waiting. High school pa naman, hindi pa naman born again. Yan yung nagpanalo sa akin ng 300. Binili ko ng Converse. Nung after 1 week, nilabang ko. Nawala. Mula nang hindi na ako tumaya. At nakikita ko sila, born again na. At marami kami nire-recruit na ka-classmate. At nung nag-share ako sa kanila, sabi ko, kailangan nyo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya tayo mga may ka-classmate, mayroong mga kasamahan, share the gospel. Kailangan nila si Yesu Kristo para gumanda ang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi ng mga ka-classmate ko, ito naman po the glory of God. Si Bishop Ted dati ang pangit niyan di kinausap ko yung mga teacher. Matatanda na yung mga teacher. 82, may 77. Yung iba nilapitan ko talaga. Sanay na ako sa social sa makipag-socialization Ikaw ba si Ted? Opo. Ba't ang gwapo-gwapo mo ngayon? Gusto kong bigyan ng 500 Sinyeran ko yung mga classmate ko. Sabi nila, maganda buhay ni Bishop Ted. Alam mo ako, ang nagpaganda ng buhay ko, wala iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Alam mo, gaganda ang buhay natin kapag nasa Panginoong Hesukristo tayo. By faith. Palakpakan natin ang Panginoon. So, for by it, the elders obtain a good report. Everybody say, good report. Gaganda ang buhay nyo. Basta malakas ang inyong pananampalataya. Verse 3. Verse 3. Through faith. Everybody read please. Through faith. We understand that the words were framed by the word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Para maintindihan nyo, ito ay glass. Tama ba? Saan galing ito? Saan galing? Sa minerals. Saan galing yung minerals? Sa bundok. Meron diyang bato, may calcite, kung ano-ano pa. Saan galing? Sa bundok. Saan galing yung bundok? Ayun. The words were framed by the word of God. So the things which are not seen, the things which are seen, were not made of things which do appear. Mula sa wala, nagkaroon. Sabagat sinalita. Dati ba, may sasakyan kayo? Wala. Wala. Ba't kayo nagkaroon? Sabi mo, gusto ko noon. Binigay ba sa inyo ng Diyos? Hindi. Bakit maganda damit nyo? Pag pumunta ka sa mall, sample lang ngayon. Gusto ko noon. Wala kang pera, sabi mo, I shall return. Babalikan kita. Sino may pera ngayon? Bakit ka nagkapera? Sapagat desire mo yun, Lord, gusto kong magtagumpay. Sinalita mo. Nagkaroon ka ngayon ng pag-asa. Say hallelujah. Sino gusto ng visa papuntang Amerika? Sino gusto nun? Kami mag-asawa, nag-apply, year 2000. Year 2000. Dala-dala namin lahat yung mga papeles. Puro hiniram ko lang yun. Yung sa bangko, nanghiram ako ng pera, wala pa noon Pero lakas ng faith ko, ma-approve kami, hallelujah. Pila, sa window. Pagka in-interview, umiiyak. Ibig sabihin, interview. Eto na kami, ninenervous ako. Dala-dala ko yung mga papeles. Excuse me, sir. Are you a pastor? Yes, I am a pastor. English Hindi pwede magtagalog. Mga Amerikano Okay, if you are really a pastor, would you recite John 1:1? Nako, praise God.
Sabi ko, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Welcome to America. Di ba Diyos yun? Ang may gawa? Walang kahirap-hirap. Alam mo, kapag sinamahan tayo ng Diyos, kinokompes mo magagandang bagay, walang kahirap-hirap, darating ang maraming pabor ng Panginoon. And then, binigay ko na yung passport, kinuha yung passport, pati yung binigay sa akin yung parang para balikan mo. Nung kami lumalayo na, kaming dalawa, sabi, excuse me guys, come back. Naku, patay. Ano kaya ka, kuya? Okay. One more verse. Could you recite Ephesians 4:12? Nako, hindi ko kabisado. Excuse me, ma'am. I forgot it. Sinabi ko na ito totoo. Baka mamali, masabi ko, for God so loved the world. Sabi ko sa akin, welcome to America. Oh. Mga kapatid, ano ko gustong palabasin dito? Through your word, it shall come to pass. Mangyayari yan sa buhay mo. Kayo mga, tayo pala mga senior citizen, huwag mo sasabihin matanda ka na, no? Kalabaw lang tumatanda. Sasamahan ka pa ng Panginoon. Lahat ng pangitain mo sa buhay, may pagkakalob yan ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 4, second to the last, we can produce something in your word. Kaya kita nyo, pagka malakas ang faith ng pastor, lahat ng miyembro malalakas ang faith. Say hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, susunod ka na, kapatid, na ikaw ipagpapalain ng Panginoon. Romans 4:17, yung binasa natin kanina. Romans 4:17. As it is written, I have made you a father of many nations. Before him who believed, even God who quickened the dead. Ito yung Diyos na bumubuhay mula sa mga patay at tumatawag ng mga bagay-bagay mula sa wala. Kaya gagawin mo, tatawagin mo. Isang kabambigas. Sabi mo, saan ka na? Ebra, shout for joy. Kailangan lalakasan mo. The word confession means to shout. Ebra, say shout. Sumigaw ng hallelujah. Ano gagawin mo? Sisigawan mo yung pagpapala. Uutusan mo, call it those things which be not as though they were. Paano ba tumawag ang mga mag-asawa? Pag malayo asawa mo, malalayo, nasa garden, sisigawan mo ba? Hindi. Ano sigaw mo? Sample nga. Pagkagalit, yung asawa mo, kumpleto. Amen. Ricardo! Pagka sweet na sweet, Brother Rich. Pagtatawag tayo ng pagpapala, tawagan mo. Blessing! 1, 2, 3, go! Come to me! Now. Second. Sabi mo, good health, come to my body now. Lalakas yung katawan mo, para kang si Superman. Amen? Pero kapag ikaw ay maliit, hindi ka nalalaki, talagang ganyan ka na. Huwag ka na magtatalumpa. So, sabi dito, balik mo doon. Then, matatapos na tayo. Call it those things which be not as though they were. Si Sarah, magiging doktora ka. Di ba? Don't look on the bigness of your God. Look on the bigness of your God. Don't look on the bigness of your problem, but look on the bigness of your God. Napakalaki ng Diyos natin. Kaya ako, personally, modesty aside,
kapag ako'y nagdi-design, nagbibisyon, nilalaki-lakihan ko na. Para isang luhod na lang. Isang salita na lang. Say hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng nais mo ngayong taong ito, mangyayari yan sa iyo. At kapag nagsalita ka, pag may kumukontra sa iyo, sigurado mangyayari sa iyo. Bakit? Lahat ng kontrabida, hindi binibigyan ng Diyos ng pagpapala. Yung lang gustong magsalita. Say hallelujah. Panghuli. Panghuli. One of the benefits of the cross is to satisfy our mouth with good things. Psalm 103 verse 5. Dito na tayo magtatapos. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Alright. Sabi natin, satisfy. The word satisfy in the Hebrew language means sabah. So, everyone say sabah. Pag sinabing sabah, fullness. Fullness. Over and above. Yung palang bibig natin. Yung bibig natin. Mas lalo ngayon sa YouTube. Tingnan nyo sa Pilipinas. Away ng away ang mga Pilipino. Hindi nila alam. Yung bibig natin, isa sa niredeem ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, who satisfy your mouth with what? Good things. Everyone say, good things. Sabi mo, good things. Oh, natutulog yung asawa mo, ililihas mo, ang asawa ko, ang bait-bait. Thank you, Jesus. Lord, thank you, ang bait na asawa ko, tanggal na paninigarilyo, alak, sugal, etc. In Jesus' name, demonyo ka lumayas ka sa asawa ko. Sabi ng asawa, sino demonyo? Eh, hinahinaan mo lang. Tingnan niyo sabi ng Bible, who satisfy your mouth with what? Good things. Everyone say, good things. So that your youth is renewed like an eagle. Kaya pala tayo bumabata. Pero yung nagsasalita ng mga negatibo, nako, 60 lang, 60 ngayon, mukhang 80. Pero yung mga nagsasalita na, kayang-kaya, I can do all things through Christ Jesus. 70 years old, mukhang 60. Yung 60, mukhang 35. Sabi sa akin, Bishop Ted, ilang taon na ho kayo? Sabi ko, I'm 37 years old. Sabi sa akin, liars go to hell, 61. Tingnan niyo sabi ng Bible, itong bibig natin, puro positibo. Amen? Tumayo tayo lahat. Ano number 1? There is a miracle in your word. Number 2, there is power in agreement through your word. Number 3, there is nothing is impossible in your word. 4, we can produce something in your word. And Jesus gave one of his benefits. Isa sa benepisyo ng krus ng Kalbaryo, yung dila natin, nilagyan ng mabubuting bagay. Kahit ano nakikita mo, oh Panginoon, pinagpala mo pamilya ko. Hindi ako pumapayag, sawi ang aming pamilya. Ako ay anak mo. Thank you, Jesus. I give you praise, I give you glory. Tayo mukot pumikit. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Sabihin natin lahat, Panginoong Hesukristo, ako'y nahingi ng tawad sa iyo. Lahat ng sinalita ko na galing sa puso na hindi ayon sa iyong kalooban, ako'y humingi ng tawad. Patawarin mo ako. Sige, lahat kayong nakayuko nakapikit, lahat ng sinalita nyo, hingi nyo ng tawad na hindi maganda. Negative man, sige, lahat ng naalala nyo na baka kayo sumumpa pa, nanumpa pa kayo, hingi nyo ng tawad yan. Kasi lahat ng sumpa babalik sa inyo pag hindi nyo hiningi ng tawad. Lahat ng sinalita mo sa asawa mo, sa anak mo na hindi maganda, confess it, repent it in the name of Jesus. Sige. Lahat ng mga senior citizen, change your word today. God will give you long life, satisfied life.
Kayo mag-asawa, you must agree in one that God will prosper you. Shikarabahanda. Kayo mga naglilingkod sa Panginoon, huwag kayong titigil. Huwag niyo sasabihin, titigil ka na. No. Ang disenyo ng Diyos sa iyo, maglingkod sa Panginoon. Because if you are serving the Lord, God will bless you more. Shikarabahanda rabahiya. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Wonderful presence of the Lord. Thank you, Jesus. Ngayon, pagkatapos natin nagsisi ng kasalanan natin dahil sa sinalita natin. So whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it and you shall have it. Sige, mag-decide ka ngayon. Month of June to December. Makikita mo, ipapakita sa iyo ng Diyos yan. Even God who call it those things which be not as though they were. Mula sa wala, pararatingin sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Magandang negosyo. Makakatapos ng pag-aaral anak mo. Pagagalingin ka ng Diyos. Hallelujah. Ano man nararamdaman mo, believe that God will touch your body in the name of Jesus. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong titingnan yung malaking problema mo. Tingnan mo yung Diyos na napakalaki sa buhay mo. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ang kalaban natin ay senses. So you must live by faith. Oh Jesus. Oh, thank you. Hallelujah, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti ng Diyos nating lahat. Yes. Yung mga may sakit at sangka ng kamay, yung mga may sakit, dideklarahan natin na ikaw ay magaling na ngayong araw na ito. You can feel the presence of the Lord in this place today. As the singer will sing, I am the God that healeth thee. Tayo magdideklara ngayon ng pagpapala sa inyo. Sige, lahat ng mga nagtaas ng kamay na may sakit at karamdaman, may nararamdaman. Whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it and you shall have it. Sing it wide. As we confess this song to the Lord, I am the God that healeth thee. I
I declare sa inyong katawang panlupa na ikaw ay magaling na ngayong araw na ito. In Jesus' mighty name. Ano man sabihin namin sa bundok, siya'y lumipat at pumunta sa dagat. Mapangyayari ang aming sinasalita at yung mangyayari sa amin. In Jesus' name. Sing it again, choir. I am the God. Kayo mga may sakit sa puso, may sakit sa loob ng tiyan, mga bukol sa katawan, masunog kayo ngayong araw na ito in Jesus' mighty name. My word and in your disease, I am the Lord. Habang inaawit natin choir, manampalataya ka na. Angkinin mo, magaling ka lang ngayong araw na ito. Receive it in your spirit that you are healed. Kung mahal mo sa buhay may sakit, manampalataya ka, God is in your house. You are healed in the name of Jesus. Shikalalabahanda-rabahay. Sige, pakibaba na yung kamay. Lahat na merong desire naman sa financial, magkaroon ng financial breakthroughs ang buhay nila. Taas ang kanang kamay. Whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it and you shall have it. Panginoon, you are Jehovah Jireh, the Lord will provide. Labrahando lovrukia la sikalabahanda. We confess it, we believe it. Sige, confess it right now in your words. Yes, you are blessed. You have a financial breakthroughs. Thank you, Jesus. Agabarika ba shikalabahanda. I declare sa lahat na nakataas ng kamay patungkol sa pinansyal, command the blessing from the north, from the south, from the east, from the west, and release financial breakthroughs right now. Command the miracle. Command the miracle supply. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of the Lord. In Jesus' mighty name. Receive it by faith right now. Now faith, receive it by faith. At magpapatotoo kayo sa darating na linggo na meron nangyari sa buhay nyo ngayong araw na ito mula sa ngayong linggong ito. In the name of Jesus. Panginoon, pagpalain mo rin ang aming mga mahal sa buhay na sa ibang bansa. At iba ho ay gusto namin ma-share ng aming mga kaibigan, kakilala. Madala namin sila sa lugar na ito. Tulungan mo kami makapag-share na ebanghelyo para sa kanila. Lord, thank you today. You answer our prayers. At sa buong sanlinggong ito, we will apply your word in our mouth. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Amen. Announcement po. Maupo muna tayo sandali. Announcement po, meron pong meeting ang lahat po ng Women's Net after po ng service. Tayo po ay magkakaroon ng special offering para po sa ating pong mga missionary. May mga kabataan po tayo na pupunta ng Indonesia. Si James, Pastor James. Sino po yung pupunta ng Indonesia? Pwede bang pumunta kayo din eh? Sila po ay pupunta ng Indonesia, si Pastor James, si Mike, si Robbie, si Jeremiah, at si Axel, at si Darlene. Si Bishop James. Si Pastor James po ay mag-speak po sa Indonesia. Kaya po tayo ay magkakaroon ng special offering para po pandagdag sa kanila pong mga panggastos.
Sila po ay kanya-kanyang bayad ng pamasahe at yung ating pong offering ay panggastos po nila. Sige po, tayo po ay manalangin para po sa special offering. Lord, marami pong salamat sa mga pagkakataon po na ito na ang aming pong mga youth ay pupunta po doon sa Indonesia. Ito po ay isang promotion para po sa kanila. At Lord, in the name of Jesus, cover them with your precious blood in the mighty name of Jesus and release your anointing. Hallelujah sa pagpunta nila doon. Cover mo ng dugo ni Jesus ang eroplano na kanila pong sasakyan at lahat ng kanilang pupuntahan ay samahan mo po sila. Lord, marami pong salamat sa iyong mga anak na magbibigay ng special offering para po sa magmimisyon sa Indonesia. At Lord, ibalik po ninyo sa kanila ng 100 folds of blessing ang lahat po ng mga sacrificial offering para po sa mission. Salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Sige po, department head, tsaka mga assistant head ng mga may fellowship, ay may meeting tayo alas 4 mamaya. Alas 4, doon po sa coffee shop para sa ating pong mga ilang meetings natin. Yung mga businessman ngayong araw na ito, after the service, meron tayong meeting doon po sa coffee shop. Lahat ng mga negosyante at mga, ano pa ba yun? Mga partners natin sa Favor. Praise God. Meron din pong meeting yung mga staff sa akin. Wag po kayong uuwi after lunch po or basta wag po kayong uuwi. Lahat ng staff may meeting po sa akin. At bukas po ay papunta po kaming Amerika. Pupunta po kami ng Seattle, Washington. At pupunta naman po kami ng JCTD Vancouver sapagkat tayo po ay diriwang ng anniversary ng JCTD Vancouver, Canada. Pagkatapos naman po ng Canada, babalik po kami ng Seattle. Pagkatapos po ng Seattle, pupunta po kami ng Boston. After po ng Boston, speaker po siya. After po ng Boston, pupunta po kami ng New York. At pagkatapos po ng New York, pupunta po kami ng Florida. Ganun po yung amin pong biyahe. Kaya hinihiling po namin na kami po ay inyong panalangin. Asama niyo po kami sa panalangin. At wala pong a-absent. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang a-absent pag araw ng linggo. At meron naman pong mga naka-assign na mga speaker. Hiniling ko po si Pastor Jojo na kami ipanalangin. Tumayo po tayong lahat. Pwede po ba natin i-stretch yung ating kamay patungo sa ating pong mga lingkod ng Panginoon, sa ating Bishop and Reverend Lily? Mabuting Diyos na siyang nagmahal sa amin. Amin pong idinudulog ang aming pong Bishop and Reverend Lily na ahayo po sa Canada, even New York, Panginoon. Lord, patuloy na ang iyong habag at ang iyong pag-ibig ay iparanas mo sa kanila, Panginoon. Protection, even, Lord, sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, ay maraming tao ang makalaya, Panginoon, sa gawa ni Satan, Panginoon, sa buhay po nila ay patuloy na gamitin mo sila mightily doon, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw din po, Panginoon, ang mag-provide ng kanila pong mga pangangailangan.
at maging sa pagsakay nila, Panginoon, even sa land, even sa air, Panginoon, patuloy na ang iyong pagsama, ang iyong proteksyon sa eroplano, sa immigration, Panginoon. Lord, release the favor of God and favor of man sa buhay po nila, Panginoon. At Lord, ilagay mo sila sa iyong kamay, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At sinasawatan namin all the plans and the words of the devil, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. At Lord, Psalms 23, verse 6, surely goodness and mercy shall follow you in all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ito po ang sama-sama naming panalangin para po sa aming mahal na Bishop and Reverend Lily Malangin. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Taas natin dalawang kamay natin. Tayo manalangin. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo'y sumaaming lahat at patuloy na kami balutan ng dugo ni Jesus. Samahan ng mga anghel mo at pagpalain mo po ang ikalawang service ngayong araw na ito, 10:30 to 12:30. At pagpalain mo rin anibersaryo sa Santa Maria ngayong umaga, JCTD branch sa Santa Maria, Bulacan. Marami pong salamat. Sa iyo ang papurit, parangal at kalwatian. Sa pangalan ni Jesus at magsabi ng Amen and Amen. God bless you and good day to all of you.